So sa video na to, pag-usapan po natin, isa pa rin po sa mga barangay annual reports. Ito po ay record of appropriations and obligations. Hello mga partners, magandang araw ulit. So record of operations and obligations. Ang titingnan na lang po natin yung parting dulo, no, yung December. Actually, ang kinukuha natin dito yung mga balances, no. So magkano po yung ating naging expenditures at magkano po yung mga balances. So kailangan po natin yan sa isang document. So ito po part ng December na o October hanggang December, no. Ito na po yung pinakadulo kung tutuusin. Ito meron pa. May pinakadulo pa. So, yun. Kung mapapansin natin dito, ito po ang raw, no? Date, dito po nakalagay ang date. Itong references, kung ano po yung mga disbursement voucher numbers, nandito po. Then, dito na po sa ano natin, honoraria, cash gift, monetization, bonus. So magkano po ba lahat ang nagastos, no? Sa ating honoraria, halimbawa lang po ito, nakaubos na po ng 601,320, then may balance na lang po na 3,000. So itong level na to, no, itong naka-highlight na to, ito po yung mga expenses, yung mga na gastos, yung mga expenditures, no, nagastos po yan. At ito naman pong sa baba, yung mga balances, yung mga natitira, no? So makikita po natin yan. Then sa monetization, bonus, BCSF, ito po sa ating mga barangay tanod, mga pang allowances po nila, no? So makikita natin 000 na kasi nga is tapos na po, end of the year na. Kaya halos tapos na po yung paggastos kung sa ano nagastos na lahat. Tapos kung makikita natin dito nakalagay po sa total of PS or total of personal services. Kasi ito nga po, no, ito po ang personal services, no, itong part na to, honoraria, cash gift, monetization, low po hanggang dito po sa BSI, yan po ay personal services. So kung makikita po natin dito, yung total budget po natin sa ating PS ay ayan po 1,031,816, no? Then itong part na to, ano po yan? Itong part na to, supplemental po yan. Nagkaroon po kami ng supplemental budget. Then siguro pag-usapan po natin in separate video kung paano naman po itong pag-ano ng supplemental, no? So basta ipakita ko lang po muna sa inyo yung raw sa ngayon. Then ang ating pong naging gastos, ito na po, umabot ng 1,116,441. So ito pong 1,031,000 nadagdagan ng 84,000, yun nga yung aming supplemental budget. Kaya umabot siya ng 1,116,450.10. Then out of that, sa budget na yan, nagastos po, ang natira na lang po ay 9 pesos and 05 centavos. Diba? Napakagaling pong gumastos, sakto halos. Yun. So kung kukunin po natin sa personal services, ano po ba ang nagastos? Ito po, 1,116,441 and 05 centavos. Ang balances po, ang balance is 9.05. Okay, dito po yan sa personal services. Napunta naman tayo sa ating MOOE or yung tinatawag na maintenance and others and other operating expenses. So medyo kulang pa yung ano dyan, no? So sa MOOE, ito naman po yung mga travel expenses, seminars, supplies materials for expenses, so lubricants, power services, fidelity, cable, maintenance, water supply, maintenance of barangay road, repair maintenance, so and so on and so forth. Napakarami pa po niyan ng mga maintenance project or programs, no? So ang pinaka-total po ng ating MOOE na budget diyan ay 624,153
0.27. So kung titingnan po natin dito sa ating mga expenditures sa gastos, so yan po yung mga natira, 0, 0, 0, 0, halos lahat po 0. Meron pong iba na hindi pwedeng gastusin, tulad ng sa power services, hindi naman, kahit may sobra po yan, hindi yan pwedeng gastusin unless sa power services lang po talaga yan, no? So yan, sa pinaka-total, ang nagastos po ay 586,934.52, galing sa binawas dito sa ating budget. Kaya ang natira na lang po bilang balance is 37,218.75. Yun. So, nakuha na rin po natin yung ating total ng MOE at saka yung balance. So, nakuha na rin po natin. I-take note nyo po yan kasi po sa isang document, yung SAOB na i-explain ko po sa inyo sa separate video, ito po yung mga kailangan natin, no? So, hindi na po natin ito babalikan. Okay? Then, sa financial expenses, ito naman yung ginagamit natin sa mga bank charge. Kung may mga gagastusin tayo sa paglakad ng ating sa bangko, no? Sa mga tulad niyan, bank charge nga. So far dito, 200 lang nagastos for 3,500. So ibig sabihin, meron tayong balance na 3,300 at ang expenses po ay 200 pesos lang po, no? So take note din po yan kasi kailangan din po natin yan. Then dito po sa capital outlay, so far wala po kaming nilaan na budget. So kung kayo po ay meron, so malamang makukuha nyo rin po niyan kung magkano po yung budget ninyo sa capital outlay or sa CO. Then kung magkano expenses, kung magkano nagastos at yung balance, no? Napaka-importante po niyan. So yan po ay sa MOE pa lang, MOE, personal services, capital outlay at saka yung sa financial expenses, no? So meron po tayong iba. So ayan, dito naman po tayo tingnan po natin sa senior citizen. Okay, sa senior citizen, record appropriation obligation, senior citizen. So ang nagastos na po dito, no? Yan po yung mga programs. So yan po ang nagastos. May natirang 1,812.76. So kung dito naman po natin makikita yung total budget, magkano nagastos, at ito po yung balance. Okay? Then sa gender and development, no? So ang ano po nito, ma-download nyo po yung form po nito, no? Ilalagay ko na lang po sa description box yung mga download link para pwede nyo po siyang ma-download. So dito naman po sa gender and development or sa GAD, ito po yung mga project niya, yung mga programs, no? Then ito po yung kanyang fund, yung pondo, yung budget, no? Yan po yung budget, yung pinaka-total budget 130,538. No, lahat po yan mga example ko lang po yan. Then ito po yung mga expenses, yung total ng expenses hanggang dito. So kung makikita po natin, puro zero balance na po siya hanggang dito. 0, 0, 0, 0, lahat 0. So ang nangyari, wala na pong balance. Yung 130,538.05, yun din po yung eksaktong expenses. So zero balance po siya. Okay? Then sa LDRMF, no? Ito LDRMF, ayan po yung kanyang mga programs. Ayan. Meron din po siyang MOE, meron din po siyang capital outlay, meron para sa health. And so far, halos lahat po ay nagastos din. Ang natira lang po itong 30% na QRF, dahil ang QRF na fund, ay hindi po yan pwedeng gastusin unless ang isang barangay po ay nasa state of calamity or nasa emergency, no? May emergency pangyayari. So, yan po ang 30% QRF, nagkakahalaga ng 39,161.5 at hindi po siya nagastos. Kaya kung makikita natin, malaki pa yung naging balance ng ating LDRMF, no? So, yan, isa pa po yan. Then, sa ating sanggunian, hindi naman po natin yan, no? Sa development projects po natin, sa development fund. So, dito,
Ito po, isa lang po yung kanyang project, isang kanyang program. Ang budget niya po ay 515,552.20 and so far ang nagastos po ay 514,358. So ang total na lang po ng balance is 1,194.20. So yan, take note nyo po yan, kailangan po natin yan, yung mga ano na yan. Then sa BCPC, ito ay Barangay Council for the Protection of Children, no? So, yan po. Isa personal services, no? Yung pasweldo po sa kanilang barangay nutrition scholar, sa kanilang child development worker. So, yan po. Dito po sa kanilang programs na iba, so walang nagastos, no? Hindi po nagastos. So, yun po yung naging remaining balance, 9,577.61. So, ang nagastos po ay 16,200 at yan po yung balance. So, yan po yung sa ating BCPC. Okay? So, okay na po. Then, dito po natin yan ilalagay, yung record na yan. At ito po yung ating next na pag-uusapan. Itong Statement of Appropriations, Obligations, and Balances. So, dyan po natin malalaman kung magkano po lahat yung ating balanse. No? So, yun. Partners, okay na po tayo sa ating RAW. Napaka-importante din po ng report na yon. Unang-una, napakahaba po ng documents starting from January up to December. Kung lahat po natin yun ay ina-update, no? So siguro po pagdating ng yung buong isang taon, napakahaba po niyan. Pag ako po nagpiprint, napakahaba po ng documents. Pero kailangan po yun at isasabit po natin yun sa ating municipal accounting at sa ating COA. Okay? So partners, maraming salamat po. God bless.